Alas 7 pa lang pero tirik na yung araw. Kaya bago ako bumiyahe, naisipan ko munang maghugas ng motor at ng sasakyan. Inabot ako ng halos 2 oras sa paghuhugas. Kaya tanghali na nung magsimula akong bumiyahe. Medyo makulimlim nung umalis ako sa bahay. Mapapakamot talaga ako ng ulo neto pag umulan. Wala pang 30 minutos mula nung umalis ako sa bahay. Pinasukan kagad ako ng booking papuntang Las Piñas. Unang biyahe, long ride kagad kaya binakbakan ko na. Halos 1 oras din yung biyahe namin bago kami makarating sa drop-off area. Matapos kong may hatid si ma'am, ilang sandali lang ay pinasukan na ako na pangalawang booking. Dito lang din sa Las Piñas papunta ng BGC. Sabi nga pala ni ma'am, dahan-dahan lang daw kami, hindi naman daw siya nagmamadali. Yung iba daw kasing rider na nabubuk niya, parang wala nang bukas kung magpatakbo ng motor. Habang nasa biyahe kami, may nadaanan kaming checkpoint dito sa may Parañaque. Pinara kami ni mamang pulis para daw i-check yung mga papeles ng motor ko. Kaso, nung iaabot ko na sana yung ORCR ng motor ko, ay bigla niyang sinabi na pag pogi, diretso na raw. Kaya umalis na rin kami kaagad, mahirap na, baka bawiin niya pa yung sinabi niya. 30 minutes lang yung biyahe namin papunta dito sa BGC. Hindi naman kasi gaanong matraffic ngayong araw. Pagkatapos kong maihatid si ma'am ay hindi na ako pinasukan ng booking. Kaya gumapang na lang ako papunta dito sa Pasay. At dito na nga pumasok yung pangatlong booking ko papunta ng Sabungan. Dito lang din sa may bandang Pasay. Short ride nga lang pala to. Pero medyo natagal lang kami bago makarating dito sa may Sabungan. Ang dami kasi naming dinaan ng traffic light at medyo matraffic din. Puro short ride na yung papasok na booking sa akin. Kaya dito na ako sa Pasay nagpaikot-ikot. Pang-apat na booking ko ay dito pa rin sa may Pasay papunta ng Makati. Medyo natagalan bago kami magkita ng pasahero ko. Na wrong pin kasi siya kaya pinapunta ko na siya kung nasaan ako nakapwesto. Medyo malayo pa kasi yung iikutan ko kung ako pa yung pupunta sa kanya. Sobrang tirik na ng araw sa mga oras na yan kaya kinausap ko si sir na kung pwede bilisan ko ng konti. Buti na lang at pumayag si sir dahil naiinitan na rin daw siya. Pagkatapos kong maihatid si sir ay hindi na naman ako pinasukan ng booking kaagad kaya bumalik na lang ulit ako ng Pasay. At dito na ulit ako pinasukan ng booking papunta ng Parañaque. Medyo dumidilim na naman sa mga oras na yan. Habang nasa biyahe kami ay inabutan na nga kami ng ulan kaya gumilid muna kami sa isang gasolinahan para magsuot ng kapote. Hindi na sana magsusuot ng kapote si ma'am. Okay lang daw kasi pauwi naman na daw siya. Pero dahil malaga ako sa mga pasahero ko, pinilit ko pa rin siya na magkapote. Huminto na rin yung ulan pagkahatid ko kay ma'am. Pinawisan na kasi ako kaya tinanggal ko muna yung jersey ko. Sumunod na booking ko ay dito na sa Las Piñas papunta ng Bacoor, Cavite. Pagkasakay ni ma'am ay pinaliwanag ko kagad kung bakit naka t-shirt na lang ako. At sinabi naman niya na okay lang daw. Nag-request nga pala si ma'am na baka daw pwedeng bilisan ko ng konti dahil baka maabutan kami ng ulan. At ayun na nga, pagkahatid ko kay ma'am ay nagsisimula na namang umambon. Hindi rin nagtagal ay bubagsak na nga yung napakalakas na ulan. Kaya nagdesisyon na ako na umuwi na lang. Ayoko na kasi magsakay ng pasahero pag ganito nakalakas ang ulan. Hindi naman sa nag-iinarte ako. Masyado kasing komplikado pag ganito ang panahon. Maraming pwedeng mangyari sa biyahe nyo. Kaya mas mabuting umuwi na lang muna sa bahay at magpahinga.